May tanong sa akin, "Hi sir, good PM. Please pahide na lang po ng identity. Pahel po, baka may idea ka kung ano ang dapat gawin sa Ola na scam." Last 2 weeks, may nag-text sa akin na nag-o-offer ng online loan. Since naghahanap ako ng isang Ola na mababa ang interes, mahaba ang payment period at malaki ang offer, nireplyan ko po si agent, then sabi niya open ko ang link at assist niya ako. Nang nag-fill up na ako, akala ko same sa ibang Ola na dapat ilagay ang wallet for cash out. Pag-click ko po, Diyos ko, 4 na Ola ang basta-basta at tuloy-tuloy na nag-disburse sa GCash ko po. At May 18 ang repayment. Since natakot ako, binalik ko repayment channel nila lahat ng pumasok. Then, kinontak ko ang agent. Sabi niya, wait ko daw audit nila. Tatawag sa akin. May tumawag baga at inalam anong nangyari, so sinabi ko lahat. Nandi pa nga ako nag-agree, nag-send na. Then, May 17 pa lang, nagte-text na. Naghaharas. At nag-text, pati mga contacts ko pinagte-text. So, ginawa ko po, di na maulit maski talo ako. Binayaran ko po. Diyos ko, after kong mag-pay, nag-send na naman. Bago ko daw utang. Sir, please help. Baka naka-encounter na kayo ng ganitong kaso. Please pa-help po. Di naman ako pabaya sa obligasyon ko. In-update ko talaga bayad ko sa mga Ola ko. Aminado ako. Nagpadala ako sa too good to be true na mga text at salita ni agent. Thanks po ulit, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin yung itong sistema nila na automatic disbursement. Alamin natin kung legal ba ito, ano po bang mga batas ang nakakasakop dito, and babayaran pa ba natin ito? Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, masyado kasing mahaba yung message, So, anuhin na lang natin na may nag-message ho sa inyo, Tapos tinangkilik nyo nga, kinlik nyo yung link, tapos nag-fill out kayo. Bigla na lang may dumating sa inyo 4 na Ola, Yung nag-disburse, then sinoli nyo siya, And then pagkasoli nyo, kumbaga yung dinisburse nyo, sinoli nyo, and then ganun pa rin, patuloy pa rin, wala pa yung due date at tumawag na sa inyo, harassment, At pati contacts nyo, hinaharas. And then, syempre, nape-pressure na kayo, nahaharas na kayo, so binayaran nyo po. Now, pagkabayad nyo, may auto-disburse na naman. So, ngayon, gusto nyo malaman kung may na-encounter na akong ganito. So, ito po, kasi ang auto-disbursement po is actually illegal yan. Kasi wala kayong consent eh. Yan yung number 1 na dapat nyong tandaan. Wala akong agreement or contract na nabuo kasi wala kayong consent. Okay? Pag sinabi consent kumbaga, kayo po'y nag-agree doon sa kanilang mga terms and conditions, sa mga interest rate, yun po yun. Okay? Tapos ito po kasi baka mamaya isipin nyo kailangan to nakasulat o hindi po. Pwede kayong magbigay ng consent or kailangan may meeting of minds, Kahit yan verbal lang, At saka yung kagaya nangyayari ngayon, yung click to accept, yung electronic, Isa po yun. At saka po, syempre, yung in writing. Okay, 3 klase po yun po pwede. Pero sa nangyari po kasi sa inyo, auto-disburse po eh. Hindi pa nga kayo tapos kanyo, bigla na lang kasi ganyan talaga yung mga yan. Basta yan, inilagay nyo yung inyong number. At na check po nila na yan po ay connected sa e-wallet. Ayan na. Papadala na po ng ng pera yan. Ganyan yung kawawalang yan. Takay sa inyo kakaiba. 4 sunod-sunod, di ba? Yun yung hindi nila naiintindihan eh. Tsaka maling ginagawa nila kasi
Kung yan gumagawa ng credit investigation, verification at evaluation, hindi lang gagawin yun. Kasi tignan nyo ha, kung yung isa hindi natin kayang bayaran, 4 na sunod-sunod, abay sira ulo yung mga yan. Di ho ba? So, ibig sabihin, hindi talaga marunong magpautang. Di po ba? So, dito ho tayo. Alamin po natin kung bakit nagiging unauthorized po. No? Yung disbursement o yung bakit siya nagiging illegal. Kasi unang-una, guys, sinabi ko kanina, wala pong meeting of minds. Wala kayong consent. Di po ba? Pangalawa, yung The Truth in Lending Act. Ulitin ko po. Paulit-ulit ko sinasabi. Napaka-importante nitong batas na to. Kasi importante po na maintindihan nyo yung inyong obligasyon. Di po ba? Kasi sa The Truth in Lending Act, kailangan fully disclose yung interest rate, processing fee, yung terms and everything. Lahat po nung nilalaman po nung utang, dapat nandoon. Walang ganun eh. Di po ba? So, hindi siya magiging authorized. Unauthorized talaga siya. Illegal na disbursement. Kaya ang nangyayari po dyan, is, ang tawag po kasi namin dyan is forced loan. Pinupwersa po nila sa inyo yung utang para po hindi na kayo makawala. Pagka kayo nagbayad, automatic disburse ulit. Which is illegal yan. Hindi ho tama yan. Ganito po ang gawin natin. So, wag niyo hong gagalawin. First step, wag niyo gagalawin yung pera dun sa inyong e-wallet. Hayaan niyo lang ho siya dun. Okay? And then, inform niyo po yung ginamit niyo kung ginamit na pan-disburse nila. Kung sa inyo po ang ginamit nila is yung e-wallet, inform niyo yung e-wallet na may illegal na pumasok sa inyong pera, illegal disbursement. Kasi wala kayo kanyang consent doon eh. Kung sa bangko niyo naman pumasok, tawagan niyo po yung bangko. Okay? And then magpa-print kayo or mag-request kayo ng statement of account doon sa inyong e-wallet or doon sa inyong bangko. Para may proof kayo na may pumasok doon na hindi nyo naman talaga inagrihan. Okay po? Tapos, ito yan. Mag-send kayo sa kanilang email address, ng refusal letter. Or inform them na hindi ako nag-agree, doon sa pinadalan yung pera. Okay? I-reverse nyo ito. Yan. Ganun po gawin nyo. Sila ho pagawin nyo ng paraan na mag-reverse. Kasi i-report ko to sa mga kinauukulan. Kasi para malaman po nila na kayo po ay may alam. Hindi po pwedeng ganun. And then, ito po pinakamaganda dyan. Okay? Ang ibabalik nyo lamang po, kasi nga illegal yung yung ginawa nilang transaction yun lamang po i-disburse sa inyo. Pag po kayo magbabayad ng interest dyan. Kasi hindi naman kayo nag-agree. Walang nagkaroon walang meeting of minds eh. Di po ba? Illegal yung ginawa sa inyo. Para safe po, ha? Kailangan kung ano po yung ipinadala sa inyong reference number, dun nyo lamang siya ipapadala. At kailangan nag-accept muna sila. Hanggat hindi nila ina-accept na yung ma-reverse yan, nandun lang ho sa nyo. Sa e-wallet niyo o sa bank account po ninyo. Kasi fault nila yun eh. Sila nag-disburse nun eh. Di po ba, wag nyo hong gagalawin yun. Hayaan nyo lang siya doon. Kung 5,000 yan, 5,000 nandun pa rin. Wag nyo gagalawin. Kasi oras na ginalaw nyo yan at nagpa-print po sila ng na statement of account na gumalaw yun, ay naku po, inaccept nyo na. Di ba? Yung kanilang dinisburse sa inyo. Kaya wag nyo po siyang gagalawin. The only time na gagalawin nyo siya, pag ibabalik nyo siya yung pera sa kanila. Yung po ang importante rito. Ngayon, eto, alamin po natin kung ano ba yung mga batas na nakakasakop dyan. Ito ho yan. Yung The Truth in Lending Act, yung sinabi ko ho kanina, yan yung kauna-unahan nilang nilabag. Kasi hindi pa nila dinidisclose sa inyo yung nahiram po ninyo. Diba? Dinisburse na kagad. Yan po ay hindi tama. Mali yan. Okay? May batas tayo dyan. Ano yan? May criminal liability yan pagka yan sinaway nila. Tapos, yung isa pa po is yung Financial Products and Services Consumer Protection Act. Okay? Pinoprotektahan po tayo nito sa mga ganitong classic unfair and deceiving or deceptive na pagpapautang. Nakita nyo, dinisburse agad. Hindi pa nga natin hindi pa nga tayo nag-agree. Di po ba?
So, yan po yung isang batas. Tapos, yung Lending Company Regulations Act. No? Kasi kalimitan po ng mga gumagawa ng ganitong klase ng mga pagpapautang, yung forced loan is mga illegal po yan. Okay? So, nasa batas naman po natin lahat yan na dapat, registered yan, incorporated, at may certificate of authority. At bukod doon, dapat kasama sila sa recorded online lending platform. Okay po? At syempre, importante yung sa Article 1318 ng ating Civil Code po, no, na nagsasaad po na dapat ay may meeting of minds. Meaning, may consent kayo na pag-usapan po ninyo yan. Regardless yan, kung yan verbal, no, kinlik nyo, inaccept nyo yung contract, or pumirma kayo doon sa kontrata. Pero importante na may meeting of minds. Nag-accept kayo. Nag-agree kayo doon sa inyong utang o sa hinihiram po ninyo. Tapos, yung kanina, di ba, sabi, may tinawagan or minessage po yung inyong mga nasa contact list. Di po ba? O, yan. Definitely yan. Sa Data Privacy Act of the Philippines po papasok yan. Okay? Nakita nyo naman lahat po ng batas. No? Sinusuway ng mga bugok na yan. At isa pa po, no? Nakita nyo, hinaras kayo. Meron ho nilabas ang SEC na prohibition on unfair debt collection practices. Oh. Nakalista na ho dun lahat ng bawal. Oh. Nakita nyo, yung bawal lang ginagawa. Okay? Marami pong batas na in place at inisa-isa po natin. Diba? Pero itong mga bugok katapusan ng online lending apps, patuloy po sa ginagawa nila. Kaya pagka tayo ho, nakaranas ng ganyan, sinabi ko naman na ho sa inyo kanina yung dapat gawin. And syempre, i-complain po natin sa mga gobyerno na nakakasako po sa pagpapautang kagaya po ng SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po PAO. No? Sila po, doon po kayo mag-complain. Nandiyan naman po sa aking description box, sa aking YouTube channel, makikita nyo po dyan yung kanilang mga email addresses. Dyan nyo po isend lahat yung inyong complaint. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.